Simula nung kinuha natin si Amelia for the purpose of pamasok sa work, nananatili na all stock ang mga nakakabit sa kanya sa loob ng 3 taon. Simple, walang arte, Japanese brand na sobrang reliable, tipid sa gas, ang aking workhorse at ang pang daily ride. After 3 years, nag-come up tayo na bumawi kay Amelia. Mula sa maliliit na upgrades hanggang sa major parts, isa-isa nating kinumpleto yung mga accessories na ikakabit natin sa kanya. Kaya naman nung episode 1, pinakita natin ang stock look ni Amelia at ang current condition ng motor. Inisa-isa din natin dito yung mga upgrades and accessories na ikakabit natin. At sa episode 2 naman, sinimulan nating i-DIY yung mga pyesa na kaya naman natin makabit, like side mirrors, rear mudguard, signal light protector, at marami pang iba simula sa harap ng motor hanggang likod na pwedeng pandagdag forma at syempre para sa additional safety na rin natin. Ang sumunod na episode, nagpunta tayo sa malupit nating mekaniko sa casa para mag-upgrade ng rear suspension. Racing Boy nga palang napili natin para subok at maporma. Nagpapalit na din tayo ng drive belt, slider piece at ball rollers para sa mga panggilid natin. Sa dami ng nakabit natin sa motor, para pa tayong nabitin dahil nakukulangan tayo sa makeover natin kay Amelia. Kaya naman nitong episode 4, nagpalit tayo ng sapatos. Both RCB SP800 mags na kulay bronze at samahan pa natin ng Pirelli Angel scooter na gulong na kahit anong road condition ay sigurado namang hindi ka bibiguin. Nagpalit na din pala tayo ng battery after 3 years kahit hindi pa palitin yung existing natin para hindi na tayo maabutan sa daan. At ngayon, andito na tayo sa huling yugto. Ito na ang final episode ng Honda Click Build Series natin. Lahat ng parts na kinabit natin sa motor na to, ipapakita ko sa video na ito together with the price and yung link ilalagay natin dyan sa description sa baba. At sa dulo ng video na to, ipapakita ko sa inyo kung magkano yung pangkalahatang nagastos natin sa build na to. So paano? Ready na ba kayo makita yung final look ni Amelia? Ayan o. Ibang-iba na yung itsura ni Amelia ngayon, mas aggressive, mas malinis yung look, nagkaroon na siya ng character. Magsimula tayo dito sa harap. Napapansin nyo, meron tayong smoke visor dito. Order pala natin to from Indonesia, pero sa Shopee lang. So papakita ko sa inyo yung link dyan. Ang presyo niya, 134 pesos. Double-sided tape lang yan. May kasama na siya pag in-order nyo. Tapos ididikit nyo lang. So, pwede nyo rin yan tanggalin anytime. Basta meron lang kayong pamalit na double-sided tape. Side mirrors. Pinalitan na natin yung dati nating side mirror na long stem. Medyo mahaba. Makikita nyo, parang mukhang kengkoy tignan. Mukhang giraffe tignan. Pinalitan na natin siya ngayon ng stealth side mirror. Parang ninja. Na-adjust siya, pwede mong iganyan. Pero bakit mo naman ibababa ng ganyan, di ba? 4-finger rule, actually 5 pa nga eh. So pasok na pasok siya sa LTO. Kaya tayo nagpalit niyan para dagdag forma lang sa click natin without sacrificing the safety kasi nga malaki pa rin yung pinakasalamin niya. Nabili ko pala to sa Shopee din, around 283 pesos. So again, yung link makikita niyo dyan sa baba.
Brake lever guards. So nakikita nyo, ang primary purpose niyan is just in case na matumba kayo na wag naman sana. Ito ang unang tatama, ito ang unang masisira, instead itong brake lever nyo. Kasi magkano rin yan, palitin rin yan, and baka makasira din ang pinaka brake function nyo. Kabilaan yan guys. Ginawa pala natin tong installation nito sa episode 2 ng Honda Click build series natin. Nahirapan tayo magtanggal, kailangan nyo ng impact wrench, tapos mallet para matanggal yung pinaka-stock. Tapos nag-DIY na lang tayo ng bolt, tsaka ng washer, spacer sa gitna para hindi tumatama sa throttle natin. Kasi yung kasamang bolt nito, pang universal kasi siya, so hindi naman siya plug and play pagdating sa Honda Click natin. Nabili ko nga pala tong brake lever guard sa Shopee rin, around 155 pesos. Ilalagay ko na lang yung link dyan down below. Next naman, naglagay tayo ng ignition key switch cover. So, sa kakasusi nyo, nagagasgas yan. Kaya nilagyan lang natin ng parang carbon kuno para hindi nahahalata yung gasgas niya. Additional protection na rin para ma-prolong natin yung quality ng motor natin. Puro Shopee Racing tayo, nabili ko to 50 pesos. Tapos ito naman, CNC aluminum hook. Arm yan, arm. Bali, hindi ko na napakita sa inyo yan. Additional accessory na lang yan na lately ko lang binili. Tapos yung magkabit niyan, Allen key lang. May kasama na pala siyang Allen key nung nabili ko to. Tapos nabili ko rin siya sa Shopee around 83 pesos. Tapos ito, nakikita nyo yung print na yan. Hanggang dito. So, nagpapalit tayo ng seat cover, Boss Mel custom seats. So, marami ang branch. Pero ako, dito ako sa may Las Piñas branch, sa may Naga Road, Pulang Lupa, ako nagpapalit. Seat cover lang pala to guys. Hindi na ako nagpatabas, hindi na ako nagpa-additional ng foam. 1,000 pesos. Tatanggalin lang nila yung tuck seat na cover and then tatahin nila tong bago. Then, makakapili ka dun ng design kung yung mamba color, checkered thing. Pero, ito yung pinili ko. Papapiliin din pala kayo kung anong kulay nung stitch, nung sinulid na gagawin sa atin. Itong mga lining na yan. Pero since na gusto kong minimalist color, black na ang pinili natin. So, ayun ang itsura niya. Stock seat lang. Next naman is yung emblem ng simpleng Click, tsaka 125i. Left and right yan guys. Nabili ko to sa Shopee, 129 pesos. 2 pieces na Click emblem, pati yung 125 set na siya. So, tinanggal lang natin yung stock decals natin na hindi naman tayo nahirapan. Pati yung mga stickers natin na meron, tinanggal lang natin. Tapos, pinalit natin to para minimalistic design. Tapos, ito, nakikita nyo, parang carbon lodi. Pero hindi naman siya tunay na carbon. Carbon wrap lang siya. Yung previous kasi nating exhaust cover, parang may gas-gasin na siya. Kaya pinalitan lang natin ito. Nabili ko to sa Shopee, 97 pesos. Plug and play lang, 2 bolt lang yan, then papalitan nyo na. Yung previous natin na mudguard is around dito lang. Parang na-extend, etong bago natin, na-extend siya ng ganito kahaba. So more on, mas marami pa siyang nasasagap, na-absorb na putik at hindi na pupunta dito sa taas. So, binili ko yan sa Shopee, 150 pesos. Ilalagay lang din natin yan sa link below. Bali, madali lang siya. DIY natin yan sa episode 2. Itong bolt lang na to, tsaka may Allen key dito sa loob. Tapos ito, signal light protector. Iwas mabali yung signal light natin kasi fragile lang siya. Pwede siyang mabali kahit ikaw persahin mo ng kamay, mababali siya. So, we'll never know sa daan. Kaya mas maganda, added safety na rin. Mura lang naman, nabili ko to sa Shopee, 100 pesos. Parang aluminum na siya. It comes with 2 screws dito. Tatanggalin nyo lang, plug and play lang siya. Tapos ito, kung nakikita nyo, ang laki, di ba? 5mm thickness para iwas bengkong ng plaka. Nabili lang din natin yan sa Shopee, worth 83 pesos.
Na-realize ko, maganda rin siya, maganda siyang protection. Bibilyan ko din si Alicia niya. Tapos dito naman, ito yung mga favorite kong upgrade kasi related sa performance. Hindi lang sa looks, kundi sa performance on and off the road. Simulan natin dito sa RCB MB2 series. Nabili natin sa Shopee. Around 1,200 pesos. Ilalagay ko na lang yung link dyan. So ito, pinapalitan natin to sa kasa, sa mekaniko kasi nakita ko yan sa YouTube. Medyo madugo, kailangan pang tanggalin yung fuel tank, yung mga fairings, tapos may wiring ka pang gagalawin sa loob. Hindi na natin i-release yung safety kaya sa professional na natin pinakabit. So ito na nag-come up. So far, so good. Sa mga lubak, ramdam ko yung difference sa stock. Pagka solo lang ako, yung stock medyo matigas, masakit sa puwet kapag lubak-lubak, lalo na dito sa Las Piñas, hindi even yung roads. Bali, hindi na pala ako nag-adjust, pero adjustable ang preload niyan. Kung paano ko siya nabili at paano siya kinabit, di na ako nag-adjust kasi nagustuhan ko na yung play niya. Siyempre, suspension upgrade. So, pagdating sa gulong, Pirelli Angel Scooter, yan, kilalang kilala na, pero dapat may budget nga lang kayo guys. Nabili ko to online sa Takara Tires. Around 3,300. Stock size pa lang ang binili ko. Tapos, kapag dun kayo bumili sa Takara Tires, sa any branch ng Takara Tires, pwede kayo magpa-install. Itatabi mo lang yung receipt mo. Papakita mo lang yung screenshot mo na sa kanila kayo bumili online. Then, libre na yung installation. Tapos, RCB mags. Grabe to. 8 spokes siya. Aluminum alloy. Binili pala sa akin to as Christmas gift ng girlfriend ko na si Andrea. Baby, thank you. I love you the most. Maraming salamat and waiting na ako sa mga susunod mo pang sponsor. Yee! Pero sa Shopee lang din niya to binili. So ilalagay ko na lang din yung link niyan kung saan siya mismong shop bumili nito. I think this is around 4,250 pesos. Ewan ko na lang ngayon guys kasi nung Pasko pa to sa akin. Bumili na lang din pala ako ng silver tire valve cup na RCB online. 60 pesos lang to. Marami rin silang ibang color pero tingin ko ito yung babagay na kulay dito para mas slick yung design. Although meron namang kasamang pito, nung binili mo tong gulong may kasama na siyang pito pati yung cover pero yun lang yung standard. Yan. So 60 pesos, 2 pieces na yun guys. Tapos dito naman sa panggilid na side natin, para sa performance, nagpalit tayo ng drive belt kasi 25,000 kilometers na tayo. Nagpalit na rin ako ng ball rollers kasi nga may bungi na yung dalawang bola natin. Pero kapag ka nagpapalit ng ball rollers, kailangan lahat as a set na. Tapos nung pinapalitan natin yung panggilid, nakita na ng mekaniko natin na palitin na rin yung slider piece. Mag-iingay yun or pag naka-idle kayo, maririnig nyo yun. Kaya palitan na rin natin. Ang bili ko doon sa drive belt, 830 pesos. Yung ball rollers naman ay 566 pesos. Tapos yung slider piece, 237 pesos. Lahat ng yon sa kasa ko na binili. Tapos ito, rubber matting, 100 pesos lang to sa Shopee. Ilagay ko na lang din yung link niyan below. Ayan. Maraming may design yan. Yung iba nilalagyan pa ng screw para ilalagay dito sa may battery cover. Pero, hindi ko na binili yun kasi baka manakaw lang. Pwede lang kuhanin. At least ito, nagsuserve siya ng purpose. Simple lang. Simpleng black design. Pero nagsuserve siya ng purpose niya. And then dito, sa ilalim niyan, andito yung battery. So, sa episode 5, nagpalit tayo ng battery na binili natin yung Yuasa battery, maintenance-free battery sa Makina Moto Show. Naka-discount tayo kasi kapag bumili ka sa kasa, around 2,000 plus yon. Pero yung battery na yon, nabili lang natin siya ng 1,500 pesos. So, ayun na nga, nabanggit ko na yata lahat. Ito na ang final form ni Amelia. Simula stock hanggang sa bawat upgrade na ginawa natin sa buong series na to. Ang total pala nating nagastos na upgrades sa build na to ay 8,956. Minus na dun yung 4,250 na mags RCB SP800 kasi bigay sa akin ng girlfriend ko yon. Pero kung ito total mo, kulang-kulang din 13,200 plus.
Again guys, pinag-irapan natin to at pinag-ipunan natin to. Hindi natin to sabay-sabay binili. Sobrang saya makita kung gaano kalaki yung pagbabago niya. Hindi lang sa forma, kundi pati sa performance every time na ginagamit ko siya. Sa lahat ng sumubaybay simula episode 1 hanggang sa series finale na to, maraming salamat sa inyo. Sana may natutunan kayo and meron kayong nakuhang ideas sa ginawa nating build sa Honda Click natin. Pero syempre, hindi pa tayo dito nagtatapos. Marami pa tayong mga upcoming rides, moto content, at panibagong adventures na paparating dito sa channel. Kaya kung gusto nyong sumubaybay sa mga next na journey natin, please hit that subscribe button down below. Once again, this is our new look Amelia. This is Cardrenalin. Ride safe palagi and see you sa next content.